Hello, welcome back sa aking channel. Dito po tayo ngayon sa Fruits and Vegetable Seed Center dito sa Science City of Muñoz. At kasama po natin si Director Ariel Alejo. Bago po tayo dumako sa ating topic ngayon na hydroponics, ay alamin po na natin sa ating Director kung ano ang layunin ng Fruits and Vegetable Seed Center. So, ang ating pong Fruits and Vegetable Seed Center ay makikita o matatagpuan dito po sa CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. So, sa ngayon po, ito po ay Fruits and Vegetable Seed Center na nagpo-produce po ng mga open pollinated fruits at saka vegetable seeds na pinapatagpo po ito under the provincial government ng Nueva Ecija. So, ang lahat po ng mga buto na po-produce dito ay pinamimigay po ng libre sa mga nangangailangan ng mga magsasaka o manggugulay sa Nueva Ecija. At yung pong iba naman ay binebenta po natin upang magkaroon po ng pondo o revolving fund dito po sa probinsya ng Nueva Ecija. Nagagamitin din po sa Fruits and Vegetable Seed Center. So, sa inyo pong kaalaman ng Fruits and Vegetable Center ay nag-iisa po sa Pilipinas na pinapatakbo ng ating provincial government na katulad po sa Nueva Ecija. So sa ngayon po ay meron po tayong bagong proyekto dito na pinagkaloob po ng national government ng Region 3, ng DA Region 3. Ito po yung hydroponics under sa high value crops po sa SBCDP na programa din po ng DA Region 3. So, ang hydroponics po ay sinisimulan natin ngayon ay mayroon po tayong unang cropping pa lang at nakita po namin yung quality ng mga produce doon na lechugas na pwedeng gamitin sa samgyup. Dahil ito po ay nakatayo na sa loob po ng greenhouses, nakakasiguro po tayo na ito po ay free of pest, free of chemicals. At nakasipa doon ng halos parang organic po yung ating produce. At kinakain po natin ng lettuce ng raw. So ito po ay nakakasiguro tayo na free sa chemical. So ang advantage po ng hydroponics, kahit wala po kayong lupa, dahil may tubig at mga chemical na patabahan lang dyan, kahit tubig lang, ay pwede po tayong mag-grow ng mga gulay. So, ang mga gulay po dyan na pwede natin itanim sa hydroponics ay lettuce, yun po ang sikat ngayon, kamatis, sili, cucumber, strawberry, celery at basil. So, yun po ang pwede natin itanim sa hydroponics. So, ang disadvantage lamang po nito ay, siyempre, makita po, medyo expensive po yung pagtatayo. Kailangan po nyo na may supply ng kuryente at monitoring. To constant monitoring or regular monitoring po ang kailangan pag hydroponics. Kasi po, pag medyo umasim po yung tubig, yung kanyang pH at tumaas, nakakaroon po ng problema sa ating pananim. So, yun lamang po ang advantage and disadvantage ng hydroponics. Pero sa safety po, nakakasiguro po kami ng hydroponics ay makakatulong din po sa pagkain po natin ng ligtas kasi free of chemicals siya. At the same time, sa ngayon po, unang tanim pa lang namin, ngayon pa lang kami nag-harvest, tinitignan po namin yung kanyang return of investment. Kung sabi ko nga, kung meron ding malaking impact sa ating mga magsasaka na papasok sa ganitong pagkatanim ng halaman under sa hydroponics technology. Ano po bang types of variety ng lettuce ang tinatanim po nyo ngayon dito sa greenhouses? Sa ngayon, meron po tayong 4 na types ng lettuce. Ito po yung loose leaf, butterhead, crisp head, at saka yung romaine. So, pagdating po sa loose leaf, meron po tayong 4 na klase ng variety. Ito po yung cementel, black rose, green span, at yung sunny red rose. Yan. At sa romaine naman po, meron po tayong Sanado. Ito po, yung pong Sanado ay parang pechay po siya. At saka sa aking 5 nabanggit na variety po ng lettuce, ito pong Sanado ang may pinakamasarap na lasa. So, sana po masubukan ninyo yung Sanado. Oo, sana po. Para mapatunayan natin masarap nga. Okay, dito na po tayo sa greenhouse ng mga lettuces. Hydroponics.
Ito po ang greenhouse ng mga lettuce. Yan po, makikita po natin dito na may mga iba-ibang variety ng mga lettuces. Yan po nito, maliliit pa lang po, katatanim pa lang po siguro ito. Ito po ang Sementel variety. Tapos dito po sa kabila ay ang Black Rose variety. Ito po ang Black Rose variety ng lettuces. Ito naman po yung pangatlong plat ng lettuce, Xanadu variety. Yan, para po siyang pechay. Ayan po sa director po dito sa Fruits and Vegetable Center dito sa Science City of Muñoz. Ito po ang pinakamasarap daw na lettuce, variety ng lettuce. At matitikman po sana natin para mapatunayan. Ito po yung kanina, Sementel. Ito po yung malalaki ng mga Sementel, yung na-video po natin kanina, yung mga maliliit pa lang, katatanim pa lang kanina. Yan, ang Sementel variety ng lettuce. Ito po yung lettuce na common na nilalagay po natin sa samyup o ginagamit po sa samyup. Yan, marami po bumibili dito at ito po ang kadalasang binibili. Nakaramihan po dito ng mga lettuces ay Sementel. Ito po yung mabiling klase ng lettuce. Yan, tatlong sunod-sunod tong Sementel. Ito naman po ang Green Span variety. Yan, katatanim pala po, maliliit pa lang po siya. Yan. Dali, 5 variety lang po yan. Ito po yung panghuling variety ng lettuce. Ito ang Sunny Red Rose. Yan, Sunny Red Rose. Yan, pinaghalo pong green at red yung kulay niya. Itong Sunny Red Rose variety ng lettuce. Yan po lahat ang mga variety ng lettuce dito po sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija, sa Fruits and Vegetable Center.